Dear friends, when you pray, come as you are. When you pray, just be who you are. When you pray, just open your mind and your heart to God. Ang dami pong mga tao hindi po makapagpahinga dahil nag-aalala sila sa pera, sa trabaho nila. At alam niyo po ba kung ano ang leading cause ngayon ng cancer? Ano po ang leading cause ng sakit na aneurysm? Yung pagputok po ng mga ugat sa ating ulo o sa ating katawan. Nakita po yan ng mga doktor. Ang kakulangan ng tulog at pahinga ng tao. My dear friends, you will not add one more day to your life if you keep on working and working. We must learn to rest and pray. We must learn to make our prayers restful for our souls. May dahilan po ang Diyos. Bakit po inutos niya ang araw ng pagpapahinga? Dapat walang trabaho, wala ka dapat gawin para po palakasin natin ang ating katawan. Unang-una na dyan. Pero pangalawa, para bigyan natin ng tuon, ng oras, ng panahon, ang ating relasyon at ugnayan sa Diyos. Ano ang epekto ng iyong walang tigil na pagtatrabaho, walang tigil na pag-iisip? Nanghihina ang iyong katawan. At nanghihina din ang relasyon mo sa Diyos at ang iyong relasyon sa iyong pamilya. Di po ba? Pero yan ang problema. Kaya nga po alam ng Diyos, tao tayo, hindi po tayo makina. Kung nga ang makina, kailangan pong tumigil, kailangan magpahinga. Bakit tayo? Hindi tayo tumigil at magpahinga. Ang problema po madalas ng napakarami sa atin ito. Minsan tumitigil nga tayo. Pero ang isip natin, palagi pa rin gumagana. Ang isip natin, palagi pa rin naglalakbay. Ang isip natin, hindi tumitigil. Kaya alam niyo po, meron pong bagong sakit ang mga bata ngayon. Ang tawag po nila, nomophobia. Ano po ito? Yung takot pag hindi mo nahahawakan yung iyong cellphone. Yung takot pag nawawala yung cellphone mo. Nomophobia. Napakarami pong bata, minsan nakaugalian nila, nakakatulugan, panonood po sa cellphone. Pero ano po ang epekto nito? Napakaliit ng kanilang attention span. Napakaiksi ng kanilang memorya. Minsan, nahihirapan po silang mag-concentrate. Madalas, hindi po sila makaintindi, makaunawa ng mabuti. Saan po nanggagaling ito? Dahil po sa kulang, sa tulog at pagpapahinga. Palaging gumagana ng gumagana ang isip. But see the effect of this attachment, of what it does to us. It makes us restless. And be careful. When you are restless, you become fruitless. Pag hindi ka marunong huminto at magpahinga, hindi ka magkakaroon ng magandang bunga. Kung nga po ang halaman, kung nai-stress yan, hindi po tutubo yan. Ganyan din po sa tao. Darami ang problema mo, mabibigo ka sa buhay, kung kulang ang pahinga sa iyong buhay. Amen? Para maging buo ang pahinga natin, sana matandaan natin na kailangan tayong magpahinga sa Diyos. Kaya nga po sabi ni San Agustin, our hearts are restless until they rest in God. Hindi titigil, hindi mapapalagay, hindi magiging payapa ang ating puso, ang ating mga kaluluwa, kung hindi yan mananatili sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita, gusto tayong magpahinga ng Diyos. God wants us to rest. Hindi sasabihin ng Diyos na lumapit kayo sa akin, magpahinga kayo, kayong mga napapagod, kayong mga napapagal na, kung hindi tayo mahal ni Jesus. Rest is a gift of love from God. Dahil tingnan niyo po, pag mahal mo ang isang tao, di ba ayaw mo na nakikita siyang pagod na pagod? Pero pag inis na inis ka sa isang tao, anong gusto mo?
Yung nakikita mong pagod na pagod siya, nabibigatan siya, nahihirapan siya. Mahal tayo ng Diyos, kaya gusto niyang magpahinga tayo. Ang pinakakompleto na pahinga ay ang pagpapahinga kasama ang Diyos. Kaya mga kapatid, matuto tayong makinig. Pakinggan mo ang iyong katawan. Pagpagod na yan, patulugin mo. Sana marunong kang makinig sa iyong kaluluwa. Pagpagod na yan, magdasal ka. Ano pang nakakapagbigay ng pagod sa iyong kaluluwa? Yung iyong mga kasalanan. Gusto mo maging payapa? Lumapit ka sa Diyos. Magkumpisal ka sa Diyos. Kapatid, pag nakapagpahinga ka, magkakaroon ka ng lakas. At pag may lakas ka, diyan ka lang makakagawa ng mabuti. Tandaan natin yun. Bago ka makagawa ng mabuti para sa iba, para sa Diyos, kailangan maging mabuti ka muna sa iyong sarili. And how can we be good to ourselves? Let us start by resting. Give rest to your body. Sleep. Give rest to your soul. Please pray. Alam niyo po ba ang founder ng Apple na si Steve Jobs? Namatay po siya sa edad na 56 at ang pera po niya ay nagkakahalaga noon ng $7 billion. Pero namatay po siya sa pancreatic cancer. Si Kobe Bryant, ang sikat pong NBA basketball player, nanalo po siya ng 4 NBA championship. Napili din po siyang MVP, Most Valuable Player. Sa kasawiang palad, namatay po siya sa edad na 41 years old dahil po sa aksidente, bumagsak yung pong helicopter na kanyang sinasakyan. At ang pera po niya sa bangko, nagkakahalaga daw po ng $600 million. Si Rico yan, maaaring kakilala niyo po, ang guwapo na mata ni Idol na hanggang ngayon pinupuntahan yung kanyang puntod. Nagpapaselfie ang napakaraming tao kahit na siya ay pumanaw na. Nung pong siya ay 27 years old lang, namatay po siya dahil sa bangungot. Ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi ibig sabihin na bata ka, malakas ka, sikat ka, may pera ka, mayaman ka, na marami kang kaibigan, na gwapo ka, na maganda ka, na makapangyarihan ka, na hindi ka na mamamatay. Pagkadami-dami man ng pera mo, pagkasikat-sikat mo man, kahit na ikaw ay makapangyarihan, hindi ka maliligtas nito sa bingit ng kamatayan. Amen? Pero sa ating pagbasa ngayon, para bang merong sinasabi na meron pa tayong magagawa para makaiwas tayo sa kamatayan. Meron tayong pwedeng gawin para maawa ang Diyos at pagkalooban tayo muli ng lakas at buhay. Ito pong si Hezekiah ang hari. Kwento po sa unang pagbasa, malapit na daw siyang mamatay dahil sa isang sakit. Sinabihan na siya ng propeta, maghanda ka na dahil oras mo na. Meron pong 3 ginawa itong hari si Hezekiah. Bakit biglang naawa ang Diyos at binuhay siya muli? Dahil po sa 3 bagay na ito, siya po ay binigyan ng panibagong buhay ng Panginoon. Subukan ninyo po gawin ang 3 bagay na ito para kayo ay buhayin muli at palakasin ng Diyos. At para hindi nyo makalimutan, tandaan nyo po ang 3 letrang ito. CPR. Dahil hindi po ba pag merong nalulunod, pag merong pong nagchochok, pag merong nahihirapan na huminga, ano po ang gagawin natin sa taong yon? Bigyan mo siya ng CPR. Kung ikaw din ay nag-aagaw buhay ngayon, kung nararamdaman mo na unti-unti nawawalan ka ng lakas, bigyan mo ito ng CPR. At ano po ang CPR na ginawa ni Haring Hezekiah? Unang letra po, letter C. It means cry to God. Noong pong nalaman ni Hezekiah na malapit na siyang mamatay, ano po ang ginawa niya? Ang sabi po sa kwento, humarap daw siya sa pader, tumangis siya. Hezekiah wept bitterly.
Ang pag-iyak po ay isang tanda na seryoso ka. And a cry to God in the Bible means it is an act of desperation. To cry to God means it is an expression of your total faith to Him. At tandaan niyo po ito mga kapatid, madalas, ang naririnig at napapansin ng Diyos ay ang panalangin, ang tinig ng mga taong desperado. Sa mabuting balita, balikan niyo po, nagpagaling ang ating Panginoon si Jesus sa mga bulag, sa mga pilay, sa mga namatayan, dahil sila ay desperado na. My dear friends, do not be ashamed, showing your desperation and weakness to God. Because remember, in your weakness, God is your strength. Huwag kang mahiyang umiyak sa Kanya. Dahil po, sabi din ng Psalm 125 verse 7, those who sow in tears shall reap in rejoicing. Tandaan niyo po, si Jesus umiyak, tumangis sa harapan ng puntod ng kanyang kaibigan si Lazaro. At pagkatapos ng kanyang masakit na pag-iyak, anong nangyari? Nagkaroon ng panibagong buhay ang patay. Kung gusto mo ding mabuhay at lumakas muli, huwag kang mahiyang umiyak sa Diyos. Amen? The first step to resuscitate your life. Letter C, cry to God. Pangalawang P. P means prayer. Nung tinaningan ni Propeta Isias, itong hari si Hezekiah, agad daw po siyang nanalangin at nagdasal sa Diyos. Kahit na nanghihina siya, kahit na nahihirapan siya, kahit na napakasakit ng kanyang nararamdaman, Hezekiah said this prayer, Lord, remember how faithful I am. Remember I have done your will. Dahil po sa panalangin ni Hezekiah, pinagaling siya ng Diyos. Bakit hindi niyo po subukan? Sa susunod na magdadasal ka, sabihin mo din, Lord, remember me. Ipaalala mo sa Diyos ang pagmamahal niya sa iyo. At para makalimutan din niya yung mga kasalanan mo. And when God hears you, remember this, He will turn your labor into favor. Pag naalala ng Diyos ang pagmamahal niya sa iyo, papalitan niya ang pagod mo sa pagpapala. Kaya nga po, we should not stop praying. We should not grow tired of talking and listening to God. Sabi po ni St. John Chrysostom, ang panalangin ay ang pinagmumulan, ang ugat, ang sibol ng libo-libong pagpapala. Gusto mong pagpalain ka muli ng bagong lakas ng Diyos. Manalangin ka, sabihin mo, Panginoon, tandaan mo ako. Panginoon, alalahanin mo ako. But third and last, letter R. It means to repent. Nung pong malapit ng mamatay ang hari, nagsisi siya. Nagpakumbaba siya sa Panginoon. At napakaganda po ng sabi ng isang santo, that repentance is a contract with God for a second life. Kaya nga kung gusto mong mabuhayan ka, huwag mong kalimutan magsisi ka din sa iyong mga kasalanan. Dahil ang kasalanan ay ang kamatayan ng ating mga kaluluwa. At pag namamatay ang iyong kaluluwa, hindi malayo, susunod ang iyong katawan. Bakit may sakit ka? Bakit wala kang lakas ngayon? Tingnan mo, suriin mo, anong nangyayari sa iyong puso at kaluluwa? Meron bang virus ng kasalanan diyan? Kapag namatay ang kaluluwa, hindi malayo, susunod ang kamatayan ng ating mga katawan. Sabi po ng isang monghe, one tear of repentance opens the doors of heaven. Lumalambot ang puso ng Diyos sa atin kapag marunong tayong magsisi at magpakumbaba. At ang pinakaayaw ng Diyos ay ang kataasan ng loob. Kaya nga po galit na galit ang ating Panginoon sa mga Pariseyo. Kasi nga pinapakita nila na sila lang ang mabuti. Pinapakita nila na sila lang ang banal. Hindi sila marunong magpakumbaba at hindi sila marunong maawa sa iba. Kung gusto mong makuha ang puso ng Diyos, ibaba mo ang iyong sarili. Kung gusto niyong magbago ang pagsasama niyong mag-asawa, repent, be humble. Kung gusto mong magbago ang takbo ng iyong trabaho, ng iyong business, magsisi ka. Ano ba yung iyong mga pagkukulang dyan sa iyong trabaho?
dyan sa iyong business? Bakit ka may sakit? Baka meron kang pagkukulang sa pag-aalaga sa iyong katawan. O baka naman meron kang kasalanan sa Diyos o sa ibang tao. Try it. Try to be repentant and your life will change and you will renew your life. Remember, only God can give you life. Kahit na meron kang pera, oo, makakabili ka ng gamot, pwede ka makapunta sa mga pinakamagaling na doktor, pinakamagandang hospital, pero hindi yan magpapahaba ng buhay mo. Amen? Pagkadami-dami mong kakilala na makapangyarihang tao, yung kapangyarihan nila, hindi matutulungan dyan sa iyong paghihirap, dyan sa iyong sakit. Hindi po ba? Only God, who is our way, our truth and life, Jesus, can give you new life. Kaya nga po, kung epektibo sa hari na si Hezekiah, mangyayari din sa iyo yan. Try the CPR method. C, cry to God. P, pray to God. Lord, remember me. R, repent. And be humble. Papalakasin ka ng Diyos. Bubuhayin ka ng Diyos. Ililigtas ka niya sa kamatayan.